Hello! Welcome to my channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-likes at share ng video para updated ka lagi sa bagong i-upload kong mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa due process requirements in the termination of employment ng isang empleyado. Upang matugunan ang mga kinakailangan ng angkop na proseso sa pagpapaalis ng isang empleyado. Ang isang tagapag-empleyo ay dapat magbigay sa manggagawa ng dalawang nakasulat na abiso, isang nakasulat na paunawa na nagsasaad ng mga batayan para sa pagtanggal at pagbibigay sa nasabing empleyado ng isang makatwirang pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang panig, at, dalawa, isa pang nakasulat na paunawa na nagsasaad na, sa nararapat na pagsasaalang-alang sa lahat ng mga pangyayari, ang mga batayan ay naitatag upang bigyang katwiran ang desisyon ng employer na tanggalin ang empleyado. Sabi ng jurisprudence, sa kaso ng Redentor Agustin vs. Alf Allen Corporation, et al., Gr. Number 218282, September 9, 2020, ang Korte Suprema ay nagpasya na ang pagwawakas ng mga serbisyo ng isang empleyado ay nangangailangan ng pagsunod sa 2 beses na angkop na proseso, upang maging ang pagpapaalis sa mga regular na empleyado ng employer ay nangangailangan ng pagsunod sa 2 beses na due process, katulad ng 1. Substantive due process, at 2. Procedural due process. Nangangahulugan ng substantive due process na ang pagpapaalis ay dapat para sa alinman sa 1. Makatarungang dahilan na ibinigay sa ilalim ng Artikulo 277 ng Labor Code o ang mga tuntunin at regulasyon ng kumpanya na ipinahayag ng employer, o 2. Mga autorisadong dahilan sa ilalim ng Artikulo 278 at 299 nito. Nangangahulugan ng procedural due process na ang empleyado ay dapat mabigyan ng angkop na proseso na kinakailangan sa ilalim ng Artikulo 272, b. ng Labor Code. Ang mga elemento nito ay ang twin notice rule at ang pagkakataon ng empleyado na marinig at ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa kaso ng Brown Madonna Press, Inc. vs. Causes, Gr. Number 200898, June 15, 2015, sinabi ng Korte Suprema na dalawang magkahiwalay na pagtatanong ang dapat gawin sa pagresolba ng mga kaso ng iligal na dismissal. Una, kung nagawa na ang dismissal alinsunod sa pamamaraang itinakda sa Kodigo sa Paggawa, at pangalawa, kung ang pagpapaalis ay para sa makatarungan o autorisadong dahilan. Dahil dito, ginawa ng Korte Suprema ang talakayang ito. Sa pagtukoy kung naging legal ang pagpapaalis ng empleyado, ang pagtatanong ay nakatutok sa kung nilabag ng dismissal ang kanyang karapatan sa matibay at procedural due process. Ang karapatan ng isang empleyado na hindi matanggal sa trabaho ng walang makatarungan o autorisadong dahilan gaya ng itinatadhana ng batas, ay sakop ng kanyang karapatan sa substantive due process. Ang pagsunod sa pamamaraang ibinigay sa Labor Code, sa kabilang banda, ay bumubuo ng procedural due process right ng isang empleyado. Ang pagtanggal ng empleyado para sa makatarungan o autorisadong dahilan ngunit nang hindi sumusunod sa tamang pamamaraan, sa kabilang banda, ay hindi nagpapawalang bisa sa pagpapaalis. Inubliga nito ang nagkakamali na employer na magbayad ng nominal na pinsala sa empleyado, bilang parusa sa hindi pagsunod sa mga kinakailangan sa pamamaraan ng angkop na proseso. Kaya, dalawang magkahiwalay na pagtatanong ang dapat gawin sa pagresolba sa mga kaso ng iligal na dismissal. Una, kung ang dismissal ay ginawa alinsunod sa pamamaraang itinakda sa Labor Code, at pangalawa, kung ang pagpapaalis ay para sa makatarungan o autorisadong dahilan. Iyan lamang po ang mga pamamaraan para maging valid para matanggal ang isang empleyado. Otherwise, ang pagtanggal ay hindi tama. Sana nakatulong ang video na ito. At huwag kaliligtaan panoorin ang mga i-upload kong mga videos. Mag-subscribe at mag-likes at i-share mo para updated ka palagi sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you for watching.